Pupunta nga tayo ng Dinadjawan ngayon at nakasalubong pa nga namin yung mga kapitbahay namin. Sobrang lapit nga ng Dinadjawan sa amin, 3 hours lang kaya naka-tricycle at nakakulong-kulong nga lang din sila pumunta. Sobrang saya nga ng outing nila at napakarami nila at taon-taon nga nilang ginagawa yon. Kaya tara, samahan nyo naman kami dito sa Dinadjawan. At mag-aalas 10 na nga ng umaga nung babiyahe kami at kasama nga namin dito yung van ni Kuna. Sobrang dami nga ng gamit ni Baby Dwight ay hindi na nagkasya sa sasakyan natin. Kaya nga pati yung kasama namin sa attendant ay doon na nga nakisakay. At talagang napaka-excited nga ng pogi-pogi ko na yan dahil first time magdadagat. Siyempre sasama nga si nanay at saka si Auntie Johnny dito. Ito nga ay nagpapultang na nga tayo ng turbo diesel. Kaya nag-restart na muna tayo ng trip A. Balikan nga lang ng Dinadjawan hanggang Kawayan ay 300 kilometers balikan na yun. Nga namin paborito sa Dinadjawan dahil napakalapit lang sa amin. Pumapatak lang ng one way niya ay 150 kilometers. Pero kung sa daanan naman talaga ay talaga napakahirap at napakataas at napakatarik nga talaga ng daanan. Sulit ang outing ng Team Ice Cream na ito at pauwi na nga sila ng Kawayan. Ganyan lang yung mga yan, taon-taon nilang ginagawa yung mga pagbabiyahe na gano'n. Noong nakaraan taon nga ay nag-Ilocos pa sila, kayang-kaya nila at talagang sobrang tiyaga nila magmaneho, lalong-lalo na pag magkakasama sila. Napakasarap tignan dahil napakarami nila. Napakasolid at napakasarap na samahan nila. Talagang napakasaya nila pagkasama mo sila. Dahil noong nakaraan nga na nagpa-Ilocos sila ay napasama rin tayo sa kanila. Tricycle at kolong-kolong lang yan, nakakalayo at talagang nag-e-enjoy sila sa mga ginagawa nila. Trip Brumbomba naman ay tinulugan na nga ni Baby Dwight ang bundok na dinaanan namin kaya dito na kami sa Dinadjawan. Yung unang biyahe ni Baby Dwight at ito nga rin yung pinakamalayo niyang biyahe pero wala siyang hilo-hilo at talagang kinaya niya nga yung malayuan na biyahe. Sanay na rin magbiyahe yung Baby Dwight ko dahil na-train na nga at araw-araw ba naman kaming umiikot. Ito na nga yung mga dala namin at service namin, 2 Montero, 1 van at mamaya-maya nga lang dito na kami kay Agricom. Talagang napakarami at punuan nga daw. Nga daw 3 bakante doon pero hindi pa namin alam kung doon kami makakatuloy. Etong at napakaraming naka-check-in dito sa Agri. Ang pahinga lang tayo dito dahil hinihintay pa namin yung isang kasama namin na Fortuner na sila Tito. Na kami magawa dahil pinupunta nga kami doon sa dulo. Baba nga ni Ate Joy, binuhat niya na kaagad si Baby Dwight. Ito nga yung mga gamit namin at napakarami nga naming baon. Tuwang-tuwa nga si Ate Joy kay Baby Dwight dahil siya nga ang bunso sa magpipinsa. Yan, tuwang-tuwa rin sila Ate Badet. Napakarami nga naming gamit at bandang dulo pa kami mapupunta dahil talagang punuan. Ito nga't naghihintay muna kami dito kung anong desisyon nila. Tanggal pagod muna tayo kay Baby Dwight at alagaan muna natin siya at bitbitin na nga muna natin. Ito na nga kami napunta dahil punuan dito nga yung 3 bakante na ito. Ito na nga lang daw yung pwede naming matuluyan. So okay naman siya. Ang problema lang namin ay medyo mahina na nga yung mga aircon nila dahil sa dami siguro ng gumagamit. Ito nga't nagpalitson pa si Ate Joy dahil galing nga siya ng ibang bansa. Ito nga't nagyayaan ng kumain dahil sa sobrang gutom na namin dahil sa biyahe namin dahil wala kaming matuluyan. Sobrang likuan ng daan ay talagang umikot-ikot at gumulong-gulong na nga yung lechon na uulamin namin. Ito, napabakbak na naman tayo ng pagkain ng lechon. Kaya ito nga, at nawala na nga ng balat. Naman dito kaso medyo malayo yung dagat at talagang medyo napakarami naming gamit at hindi nga namin alam kung makakatulog kami dito. Bigay nga sila ng lamesa at okay naman yung tulugan kaso talaga napakahina na nung aircon. Wala na nga rin daw sila mga bakanteng upuan at sa labas nga kung gagabihin kami ay wala na ring ilaw. Tapos ng eleksyon ay talaga napakarami nga nag-check-in dito at talagang punuan nga kahit saang resort kami mapunta dito. Kaya nagpalipas muna kami dito at mamaya-maya nga lang ay hahanap kami ng iba na matutuluyan. Kaya nagkarga na kami ulit at lilipat na nga kami. Hirap magkarga at magdiskarga tapos napakalayo tas wala ka pang matuluyan na maganda. Kaya dito muna kami sa iba hahanap. Hanggang dulo na nga kami nakahanap at talagang doon na nga kami nakakita ng medyo maganda-gandang spot. Kaya dito na kami tumuloy. Dito rin may bakante kaya ito, dito na nga kami sa Radis tumuloy. So okay lang din dito sa Radis at talagang maganda naman at mag-e-enjoy ka at magkakatabi na nga yung mga rooms namin dito at maganda rin ang tanawin sa dagat. Medyo okay at maganda na rin dahil kahit papano hindi nakatulad doon na nasa dulo kami. At mas komportable naman kami dito kaso same issue rin ang problema namin. Talagang medyo mahina yung mga aircon na naman namin dito. Alam kung mga aircon na may problema o talagang yung mga kuryente nila dito sa dami na naka-check-in ay talaga nag-aagawan na siguro. Kaya wala na kami magawa at nagpatyaga na lang kami at tumiram na lang din kami ng extra naming electric fan. Ito nga ay nag-aasara na naman sila Mama at Ate Joy dahil yung magtita na yan ay talagang parang mag-ina. Ito nga ay habang mag-iihaw kami ni Insan Christian ng barbecue ay nakilala nga namin si Monsor at siya nga pala yung kasama daw namin dati sa Tahungan at taga-Kawayan nga rin pala sila. Tagal nga rin daw nila nag-ikot-ikot at dito nga lang din daw may bakante sa Radis. Tabi nga namin sila dito at talagang parehas pa nga na taga-Kawayan. At naglilikutan na kami ni Baby Dwight at nagtatanong na nga si Kunat kung anong unahin niluto. Ito nga ay binuksan ko na yung mga baon-baon namin at mga iihaw namin na meron kaming ulo ng manok at meron nga kaming mga barbecue dito. Yan naman kami mga lalaki ay 10% nga dito ay ligo sa dagat at yung 90% ay inuman. Dito nga ay nag-umpisa na si Insan Christian na mag-ihaw-ihaw. 2 na nga kami
kami nag-iihaw dito at talaga napakahirap ng pabagayin yung uling namin. Hulog ba naman yung isang tsinelas ni Okang at hinulog ka pa nga yung isa at inasar pa nga siya. Nahulog na naman. Napakasarap lang asarin talaga ni Okang. Yan nga yung dalaga namin. Yung balong pala, kaya daw sino yung balong. Kaya ito nga yung mga barbecue namin. Patapos na. Busy nila ako na nga nag-ayos ng mga pupulutanin namin. At mamaya-maya nga lang ay dumating na sila Tito Edbar. Ginabi na nga sila dahil may exam pa precious. Kaya nga ito sumunod na lang sila. At inabangan ko na nga sila dahil hindi na nila alam kung saan talaga kami dahil punuan nga daw. Loloko-loko pa ang signal nila nung pabiyahe sila at pababa dito. Kaya talagang hindi na nga rin nila alam at di na nga rin nila makontak. Ito na nga at nagbigay ako ng barbecue kay Tito Edmar dahil alam kong pagod na pagod siya. Init nga lang din daw kasi ng biyahe nila at medyo marami nga rin sila sa sasakyan nila. Natawanan namin ni Tito dyan at gayak ko na nga daw yung iinumin namin. Kaya nga ito, naggayak na ako ng barbecue at naggayak na nga rin ako ng ibang mapupulutan. Siyempre, hindi mawawala yung mga sausawan. Mamaya-maya nga lang ay kinuha ko na nga yung ibang alak. Tumain na unti-unti na nga silang naliligo dahil talagang sobrang pagod at sobrang init at talagang pawis na nga rin kami dito. Sa 5 oras ka ay nakadalawang lipat kami ng resort. Ito ay dalawa-dalawa na yung may setup na alak, bandang kaliwa at bandang kanan ko nga ay may mga alak. Kaya pinagbigyan ko na rin si Tito kung saan ako tatagay ay doon din ako tatagay sa kanya uli. At magagabihan na sila habang nagmamaretesan sila at nagpapaantok ay ito't kakain na nga muna daw sila. Ang dala ni Tito Edmar na alak na ito ay sigurado na naman makakatulog na naman tayo dito. Hindi ko lang din alam kung makakaligo pa tayo. Panganay kong anak na puro cellphone ay nakaligo na nga at si Baby Dwight pa nga ay mamaya-maya ay maliligo ulit. Ito na nga yung commander ko ay hawak ng cellphone ko at wala nga daw siyang signal. Kailangan niya magpaload. May kasama naman sila dyan si Ate Edith kaya dito na muna ako nag-focus sa alak at iinumin namin para makatulog na mamaya. So yun, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa lahat ng manonood.